Manalangin tayo. O Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Humihingi po kami sa iyo ng awa. Humihingi kami sa iyo ng pangunawa. Humihingi kami sa iyo ng pananampalataya. Humihingi kami sa iyo ng pagpapakumbaba. Mga espiritual na pagpapala na kailangan namin dito sa lupa upang mapaglingkuran ka namin, masunod ka namin, maluwalhati ka namin, makagawa kami ng mga desisyon at mga pagsisikap na naaayon sa iyong kalooban para sa buhay namin. Patnubayan mo po kami sa iyong salita ngayong umaga, sapagkat kinikilala namin ang aming limitasyon, ang aming kahinaan, ang aming kawalan ng kakayanan, maliban ng iyong banal na Espiritu ang tumulong sa amin na makita namin ang kadakilaan ng pagliligtas na Jesucristo, ang kadakilaan ng iyong pagpapatawad, ang kadakilaan ng iyong biyaya sa pag-iingat ng lahat ng iyong tinubos. Sa iyong awa ay iyong iningatan ang iyong bayan na iyong tinubos, hanggang kaming lahat ay makatawid lahat sa iyong lupang pangako. Umaasa po kami ng iyong tulong sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ipagpapatuloy natin ang teksto natin sa Matthew chapter 1, verse 21 hanggang 23. Matthew chapter 1, verse 21 hanggang 23. At siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. At nangyari ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Ang ating paksa sa umagang ito ay ang layunin ng hari. Ang layunin ng hari ay ang kaligtasan ng kanyang bayan. Noong sinaunang panahon, sinalakay ng mababangis na Viking ang buong England. Isa-isa nilang sinakop ang mga kaharian hanggang sa natira lamang ay ang maliit na kaharian ng Wessex. Si King Alfred ay napilitang tumakas upang iligtas ang kanyang buhay. Nagtago siya sa mga latian, sa mga kagubatan, samantalang ang mga mananakop ay namuno sa kanyang lupain at inalipin ang kanyang mga nasasakupan. Akala ng marami, tapos na ang kaharian. Ang tunay na hari ay nagtatago at ang mga Vikings ay nakaupo sa kanyang trono. Ngunit hindi iniwan ni Alfred ang kanyang bayan. Mula sa kanyang pinagtataguan, nangalap siya ng mga tapat na tagasunod, mga magsasaka, kawal, at mamamayan na hindi tumigil na magtiwala na ang kanilang hari ay makakabalik sa trono. Pagdating ng Tagsibol, noong year 878, pinamunuan ni King Alfred ng Wessex ang maliit niyang hukbo laban sa malaking puwersa ng mga Viking
sa labanan sa Edington. At sa huli sila ay nagtagumpay. Napatalsik nila ang mga mananakop at napalaya nila ang kanilang bansa. Pagkatapos ng tagumpay, bumalik si Alfred sa kanyang trono. Hindi na siya tumatakas, kundi bilang tagapagligtas na hari. Muli niyang itinayo ang kanyang kaharian, ibinalik niya ang katarungan sa kanyang lupain, pinatatag ang pananampalataya ng kanyang mga nasasakupan, at binuhay ang karunungan at ang ekonomiya ng kanilang kaharian. Ang kanyang pamumuno ay nakilala bilang isa sa pinakamatuwid at pinakamapayapa sa kasaysayan ng England. Sa ganito ding paraan, unawain natin sa teksto, upang maitatag ng Panginoong Hesukristo ang paghahari ng Diyos, kailangan munang palayain ang mga tao ng Diyos sa kasalanang umaalipin sa Kanya. Hindi maaari sa isang kaharian ay may dalawang Panginoon. Kung ang Diyos ay maghahari sa Kanyang bayan, hindi dapat maghari ang kasalanan. Kaya ang teksto natin ngayong umaga, ang layunin ng hari sa pagkakatawang tao ng Diyos, sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo, ay upang iligtas ang Kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. At nangyari ang lahat ng ito bilang katuparan ng salita ng mga propeta, sapagkat sinasabing ang ipapanganak ay tatawaging Emmanuel, na ang ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. Sa simpleng pagbasa, dalawang katotohanan ang ating makikita. Na una, ang Panginoong Hesukristo ay ipinanganak upang iligtas ang Kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. At pangalawa, ang Panginoong Hesukristo ay ipinanganak upang ang Diyos ay Kanyang bayan. May pagpapalagay natin sa dalawang natural na layuning ito na ang pakikisama ng Diyos at ang kapatawaran ng mga kasalanan ay magkaugnay. Hindi maaaring paghiwalayin ang pakikisama ng Diyos at ang kalayaan mula sa kasalanan. Sapagkat nung sila'y alipin ng kasalanan, hindi nila nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Subalit nang ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo para iligtas ang Kanyang bayan, ipinanganak din ang Diyos bilang tao upang makisama sa Kanyang bayan. Kaya't sinasabi ng propeta sa Isaiah chapter 40 verse 1 hanggang 2, inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Isaiah 45 verse 22 hanggang 24, kayo'y magsitingin sa akin, at kayo'y mga ligtas, lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos, at walang iba liban sa akin. Ako'y sumumpa ng aking sarili, at ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katwiran, at hindi babalik, na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. Sa Panginoon lamang sasabihin ng isa tungkol sa akin, ang katwiran at kalakasan. Sa makatuwid bagay sa Kanya magsisiparoon ng mga tao, at ang lahat na nag-iinit laban sa Kanya ay mapapahiya. Makikita mo kung maaalala natin mga kapatid na sa itong Isaiah 45, 22 hanggang 24 ay ang talatang kinot ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2 na in-apply niya sa ating Panginoong Hesukristo. Isaiah 52 verse 7, anong pagkaganda sa mga bundok na mga paa ni Yaong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabubuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, ang inyong Diyos ay naghahari. Sa mga talatang binasa natin, upang maisakatuparan ang paghahari ng Diyos, kailangan niyang iligtas ang Kanyang mga nasasakupan. Una sa lahat, ang Panginoong Diyos ay hari ng lahat.
hari ng sangkalawakan. Awit 47 verse 7 hanggang 8, ang Diyos ay hari ng buong lupa. Magsiawit kayo ng mga pagpuri na may pag-unawa. Ang Diyos ay naghahari sa mga bansa. Ang Diyos ay nauupo sa kanyang banal na luklukan. Kung kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, at binigyan sila ng kapangyarihan at pamahalaan sa lupa, na una sa lahat, na sanay ang tao ay maghari para sa Diyos. Ganito ang mababasa natin sa Genesis 1:27 hanggang 28. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Subalit dahil sa pagkakasala ng tao, siya ay pinaalis ng Diyos sa kanyang mataas na kalagayan at pinarusahan ng kahirapan at kamatayan at paglayo sa kanya magpakailanman. Subalit sa lahat ng panahon, ipinahayag ng Diyos ang kanyang biyaya sa tuwing siya'y tumatawag ng mga tao. Simula kay Noah, kay Abraham, kay Moises, at kay David, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ipinapakita ng Diyos na siya ay bubuo ng kanyang sariling bayan. Halimbawa, tignan natin kay Abraham sa Genesis chapter 17, verse 1 hanggang 4. Nang si Abraham ay may 99 na taon, napakita ang Panginoon kay Abraham, at sa kanya ay sinabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harap ko at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo, at ikaw ay aking pararamihing mainam. At nagpatira pa si Abraham, at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, tungkol sa akin, narito ang aking tipan. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. And then verse 7 hanggang verse 9. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Tipang walang hanggan na ako'y iyong magiging Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan. At ako ang magiging Diyos nila. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Kung kaya't pumili ang Diyos ng isang tao at tinawag niya na simula kay Abraham, magtatayo siya ng isang bansa. At mula sa bansang iyan, ipinakita ng Diyos ang kanyang paghahari. Ang Panginoong Diyos ang hari sa Israel. Isaiah chapter 44 verse 6. Ganito ang sabi ng Panginoon, hari ng Israel, at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Maalala nyo na yung salitang yan, binanggit din yan mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa Pahayag chapter 1. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang katapusan. Na yung salitang yan ay salita lamang na binabanggit ng Diyos sa lumang tipan. Ang paghahari niya na ito ay pinagkatiwala niya sa sambahayan ni David na kanyang pinili. At dahil sa ang Israel ay kaharian ng Diyos, pumili siya ng hari sa Israel, ang pamilya ni David, upang sa kanila manggagaling ang mga hari. Kung kaya't ang trono ni David ay tinatawag na trono ng Diyos. 1 Chronicles chapter 29 verse 23, na magkagayoy na upo si Solomon sa luklukan ng Panginoon na pinakahari, nakahalili ni David na kanyang ama at guminhawa, at ang buong Israel ay tumalima sa kanya. Kung kaya't napakalaking problema sa hari ng Israel na siya ay magrebelde sa Diyos.
sapagkat ang layunin ng paghahari sa Israel ay upang maghari ang Diyos sa lupa sa bayan na kanyang pinili. At sa pagdating ng panahon, kapag ang bayan ng Israel ay napuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon, ang kaluwalhatian ito ay tatapon din sa mga bayang hindi hinirang ng Diyos ng una, sa bayan ng mga hintil upang ang buong daigdig ay pagharian ng Diyos. Subalit, kagaya ng ipinangaral sa atin na nakaraang linggo, ang mga taong hinirang ng Diyos sa una, dahil sila ay tao at nagtataglay ng kahinaan bilang tao, sila ay gumawa ng kasalanan. Sila ay patuloy na napapahiwalay sa Diyos dahil sa kanilang pagsuway at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Patuloy silang nahihiwalay sa Diyos at sa kanyang mga kalooban na ito'y nagdulot sa kanila ng maraming sumpa at pagkaalipin. Isaiah chapter 59 verse 1 to 3, narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi, na di makapagliligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na hindi makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Sapagkat ang inyong kamay ay nadumihan ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan, ang inyong mga labi ay nagsilita ng kasinungalingan at ang inyong dila ay nagsalita ng kasamaan. Sa isang banda, sinabi sa awit 34 verse 16, ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan. Huwag nating kakalimutan na ang kasalanan ay malaking hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang kasalanan na nagpahiwalay sa tao mula sa Diyos noong una, at ito pa rin na magpapahiwalay sa Diyos at sa tao hanggang huli. At ang kasalanan din na umaalipin sa mga tao, kaya ang mensahe ng banal na kasulatan sa bagong tipan ay pagsisisi. Nang dumating si Juan Bautista, Matthew chapter 3 verse 1 and 2, anong kanyang mensahe? Pagsisisi. Basahin natin, at ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista, na nangaral sa ilang ng Judea, na nagsasabi, magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan, verse 6, na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus, Matthew 4 verse 17, at magsabi, magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sa panahon natin ngayon, hindi napupunta ang tao sa simbahan na magsasabi sa kanya na magsisi siya. Subalit kung maiintindihan lamang niya sa totoo, na wala tayong pwedeng gawin na kahit ano, na pwedeng maglapat ng ating sarili sa Diyos, sapagkat palaging may kasalanan na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kaya tama lamang na sabihin ng Biblia na ang unang hakbang sa paglapit sa ating Panginoon at Diyos na tagapagligtas ay pagsisisi. At sa ganyang mensahe, nag-umpisa ang bagong tipan. Ito ay ang kaligtasan mula sa kasalanan. Una sa lahat, hindi naparito si Kristo para ang mahirap ay huwag nang maghirap at ang mga may sakit ay huwag nang magkasakit. Oo, siya'y nagpagaling, pero hindi siya nagbigay ng garantiya na yung mga pinagaling niya ay hindi na magkakasakit uli. Oo, at si Yesu Kristo ay nagpakain ng mga nagugutom, pero hindi siya naggarantiya na ang mga nagugutom na pinakain niya ay hindi na muling magugutom. Ang ipinangako ng Panginoon sa kanila ay buhay na walang hanggan, na ang sino mang mamamatay ay may muling pagkabuhay sa Kanya. Kaya nga't binibigyan natin ng diin sa talatang ito na siya namang intensyon ng sumulat na si Mateo, na ang kaligtasang daladala ni Kristo bilang hari ay kaligtasan mula sa kasalanan, at yan ang pinaka-importanting kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na ating dapat maranasan. Kanyang sinabi sa John chapter 8 verse 33 hanggang 36,
Sinagot siya ng mga Hudyo, kami binhi ni Abraham. Kahit kailan hindi pa kami naging alipin. Hindi kami alipin ng sino mang tao. Paano mo sasabihin na kami magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin na hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Kung palalayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Akala ng mga Pariseo, sila'y matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat sila'y masunurin sa batas, na sila'y mamamalagi sa sambahayan ng Diyos. Sila'y alipin. Sila'y hindi bahagi ng sambahayan, sapagkat ang anak lamang ng Diyos ang magbibigay ng kalayaan sa tao mula sa kasalanan. Bibigyan natin ng atensyon ng bagay na yan. Paano ipinakikita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pagliligtas mula sa kasalanan? Paano ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang kanyang kapangyarihan sa pagliligtas mula sa kasalanan? Una, ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagliligtas mula sa kasalanan sapagkat tinatawag ng Panginoong Hesukristo ang mga makasalanan. Sa kanyang intensyon na hanapin ang mga nawawala at naliligaw, tinatawag ng ating Panginoong Hesukristo hindi ang mabubuting tao. Madalas na kanyang nakakabangga ang mga relihiyosong tao sapagkat wala nang ibang bumubulag sa tao sa kanyang kasalanan maliban sa kanyang pagiging relihiyoso. Sa pag-aakala niya na siya ay may relihiyong ginagawa, siya ay malapit sa Diyos. Gayunpaman, tumatawag ang ating Panginoong Hesukristo ng mga makasalanan sa pagsisisi. Mababasa natin sa Matthew chapter 9, verse 11 hanggang verse 13, na ito mismong sumulat ng Mateo ay nagpapatotoo kung paano siya tinawag ni Kristo. Mababasa natin, nang makita ito ng mga Pariseo ay sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Datapwat nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matutuwid, kundi ng mga makasalanan. Sa pakikihalubilo ni Kristo sa mga makasalanan, ipinakita niya ang kanyang habag. Hindi siya nakisama sa mga makasalanan para lang makisama sa kanilang ginagawa. Nasa puso ng ating Panginoong Hesukristo ang habag. Gusto niyang ituro sa mga makasalanan ang tamang landas. Ang intensyon niya sa pakikisama sa mga makasalanan ay hindi lang basta makisalamuha o ipakita niya ang kanyang sarili na mabuti, na siya'y marunong magkawang gawa. Maliwanag sa talatang ito na si Hesukristo ay tumatawag. Ang pakikisama ni Kristo sa mga makasalanan ay hindi lamang pakikisama. Ito ay may intensyon ng pag-aakay ng kaluluwa. Pangalawa, hindi lamang tumatawag si Kristo. Siya rin ay nagpapatawad ng mga kasalanan. Pumunta tayo sa Mark chapter 2, verse 5 hanggang 10. Mas maliwanag ito sa Mark. Meron ito sa Matthew. Subalit yung puntos na kailangan natin bigyang diin ay nandito sa Mark chapter 2 verse 5 to 10 patungkol sa pagpapatawad niya sa paralitiko. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi niya sa lumpo, anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Ngunit mayroong doong nakaupong ilang mga eskriba at nangagbubulay-bulay sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito?
Siya'y namumusong. Sino ba ang makakapagpatawad ng kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang? Let's pause for a moment. At siguro naisip ninyo kung bakit ang ipinanganak na tagapagligtas ay ipinanganak na Diyos na nagkatawang tao. Sapagkat walang ibang nagpapatawad ng kasalanan maliban sa Diyos lamang. At pagkaunawa ni Jesus sa kanyang espiritu na sila'y nagbubulay-bulay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, bakit binubulay-bulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin sa lumpo, ipinatawad ang inyong mga kasalanan, o sabihin magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Alin baga ang lalong magaang sabihin sa lumpo, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o sabihin magtindig ka at buhatin ang iyong higa? Sapagkat nakatuon ang tao sa pisikal na himala. Subalit anong sunod na sinabi ng ating Panginoon? Datapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Isipin mo na ang tao upang siya ay makatikim ng kapatawaran ng Diyos, kailangan niyang pumunta sa saserdote at maghandog ng mga kautusan, ng mga handog ayon sa kautusan. Kailangan niyang pumunta sa templo at gawin ang sinasabi ng kautusan. Subalit sa pagkakatawan tao ng ating Panginoong Hesukristo, Diyos na mismo ang bumaba at tumatawag sa mga makasalanan at nagpapatawad sa sino mang gustong magsisi at mananalig sa Kanya. Isa pa, sa Luke chapter 7, verse 48 hanggang 50. At sinabi niya sa babae, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. At ang kasalo niyang nakaupo sa dulang ng pagkain ay nagpasimulang magsabi sa kanilang sarili, sino ito na nagpapatawad pati ng mga kasalanan? At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Diyan sa talatang binasa na yan, itinuturo sa atin ng Ebanghelyo na ang Panginoong Hesukristo ay nagpapatawad sa mga makasalanang lumalapit sa Kanya sa pananampalataya. At ang kapatawarang ito ay hindi lamang bilang isang bendisyon na ikaw ay pinatawad na, kung hindi nagdadala, nagbibigay siya ng kapayapaan sa lahat ng pinatawad. Laging kakambal ng kapayapaan ng Diyos ang kapatawaran na galing sa Diyos. Sa oras ng iyong mga kasalanan ay inilagay ng tao sa harapan ni Kristo at naunawaan mo na ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan, ang kapayapaan ng Diyos ay isa sa iyo at ikaw ay magpapatuloy sa isang bagong buhay. Kaya nga, si Hesukristo ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan para iligtas ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Pangatlo, sapagkat ang bagong buhay na itinuturo ng Panginoong Hesukristo ay pagtalikod sa kasalanan. Tinatawag niya ang mga makasalanan, pinatatawad niya ang mga makasalanan, at pinatatalikod niya ang mga makasalanan tungo sa isang bagong buhay. Basahin natin sa John chapter 8, verse 10 hanggang 11. O idiretso natin sa verse 12. At umunat si Jesus, at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila naroon? Tungkol ito doon sa babaeng mga ngalunya na nahuli sa akto, na nilagay sa paa ng ating Panginoong Hesukristo. Wala bagang taong humahatol sa iyo? At sinabi niya, walang sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon ay huwag ka nang magkasala. Madaling salita, huwag ka nang umulit. Verse 12, muling ang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan.
Paborito to ng mga tao na si Jesucristo ay umiintindi sa mga kasalanan at hindi siya hahatol kanino man. At yan ay totoo. Subalit, sa lahat ng hindi hinahatulan ni Kristo ay kanya ring sinabi, hindi kita hahatulan, pero tumigil ka na sa pagkakasala. At sa kanya sinabi, akong ilaw ng sanlibutan. Kung susunod kayo sa akin, hindi kayo lalakad sa kadiliman. Kung kaya't ang bagong buhay na ito, na nagiging bunga ng kapatawaran ng mga kasalanan na galing kay Kristo, ay nagiging pagiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Nang kanyang sinabi, ang sino mang susunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Magkakaroon ka ng buhay sa liwanag. John chapter 8, verse 31, idiretso natin sa verse 31. Nang ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili, may mga Hudyong sumampalataya sa kanya. At anong kanyang sinasabi? Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung kayo'y tunay na mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sinagot siya ng mga Hudyo, kami binhi ni Abraham, kahit kailan, hindi pa kami naging alipin ni namang tao. Ayun, binanggit natin kanina. Paanong sinasabi mo kayo'y magiging laya? Ano yung sinasabi mong inyong malalaman ng katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo? Pag sumunod kami sa iyong salita, anong ibig mong sabihin? At ang sabi ng Panginoon, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya't ang panawagan ng pagiging Kristiyano ay panawagan sa pagtalikod sa kasalanan. Sapagkat kung tayo ay magiging tagasunod ni Kristo, tayo'y tatanggap sa kanyang salita at mananampalataya tayo sa kanya at tayo'y magpapatuloy sa kanyang salita, mararanasan natin ang kalayaan na ibinibigay ni Kristo kung tayo'y magiging tagasunod niya. Sapagkat si Jesucristo ang tagapagligtas mula sa kasalanan at lahat ng kanyang pinatawad ay kanyang sasabihan, magbagong buhay ka na. Niligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Hindi kita hahatulan, huwag ka nang umulit. Magpatuloy ka sa aking salita. At iyong malalaman ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang susunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. At dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating sa dulo ng lumang tipan, kung kaya tinatawag ito ng mga Hudyo sa Biblia na huling panahon, nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa dulo ng lumang tipan, binigyan niya ng katiyakan para sa lahat ang kapatawaran na kanyang ibinibigay, una sa mga Hudyo, maging sa ating ding mga Hintil, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. At anong naging resulta ng kamatayan ni Kristo sa Israel? Gumawa ang Diyos ng bagong tipan. Ipinangako ng Diyos sa lumang tipan ang sukdulang kapatawaran, na darating ang panahon na kahit ang Diyos ay magsisimula ng isang bago, kung saan ang mga kasalanan ng bayan ng Diyos ay hindi niya naaalalahanin magpakailanman. Jeremiah 31, verse 33 hanggang 34. Jeremiah 31, 33 hanggang 34. Ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos. Maalala mo, yan ang ipinangako, yan ang kasunduan ng Diyos kay Abraham pa lamang. Ako ang kanilang magiging Diyos.
At sila ay magiging aking bayan. At hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanilang kapwa, ang bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Diyos, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat ako. Mula sa kaliit-liitan hanggang sa kanilang kadaki-dakilaan, sabi ng Panginoon. Paano mangyayari lahat yun? Paano mangyayari na yung salita ng Diyos ilalagay ng Diyos sa puso ng tao? Paano mangyayari na yung kanyang espiritu ilalagay niya sa puso ng tao? Paano ang tao magkakaroon ng pagkakilala sa Diyos? Sapagkat aking ipatatawad ang kanilang mga kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa. Paano nangyari yon sa Bagong Tipan? Sa Matthew 26:27 hanggang 28, pinakita ni Jesucristo sa kanyang huling hapunan na siya'y dumampot ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila at nagsasabi, magsiinom kayong lahat sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ang nagdala sa atin sa isang bagong kasunduan. Sa bagong tipan. Kaya kung iisipin mo na kung ang ating Panginoong Jesucristo ay normal na tao lamang, paano tatatag ang bagong tipan? Ang lahat ng kasunduan sa lumang tipan ginawa ng Diyos sa tao. Kay Noah, kay Abraham, kay Moises, kay David. Lahat sila mga tao na may kapintasan. At dahil sa ang kasalanan ay may pwesto, may puwang sa isip at puso ng tao, paano tatatag ang kasunduang ito? Kaya nga ang bagong kasunduan ay hindi basta ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng tao lang. Kung hindi sa pamamagitan ng Diyos na nagkatawang tao. Sinasabi ng banal na kasulatan, ako'y susumpa sa aking sarili. Walang ibang Diyos maliban sa akin. At maliban sa akin, walang ibang tagapagligtas. Kung kaya't paano mo mapapaniwalaan sa Jesucristo na tagapagligtas kung hindi siya Diyos? Sinabi ni Jehovah sa lumang tipan, sinabi ni Yahweh, walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Kung kaya't nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo upang ang kanyang dugo ang maging batayan ng isang bagong kasunduan. Ipinangaral sa atin na nakaraang linggo ng gabi ang misteryo ng ito ng pagka-Diyos at pagiging tao ni Jesucristo. At ito ay available sa ating mga archives. Pero ito ang puntos na si Jesucristo ay namatay para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At hindi lamang kapatawaran ang ibibigay sa iyo ng Diyos, kundi isang bagong kasunduan na ilalagay niya ang kanyang salita sa iyong puso. Siselyohan niya ang iyong puso. At pananahan ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kanyang isusugo sa lahat ang kanyang tinubos. Kung kaya, dahil si Jesucristo ay namatay at inilibing at muling nabuhay, ang pagsisisi at pagpapatawad ng Diyos ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Umpisa sa Jerusalem. Yan ang plano. Kung kaya't nag-umpisa sa Israel ang Diyos, nagsimula kay Abraham,
Nagsimula kay David. Nagsimula sa 12 apostoles. Sapagkat sa dulo, ang Mesiyas ay mamamatay para sa kasalanan ng tao. Na siya'y darating upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kasalanan. At dahil sa Jesucristo ay may kapangyarihang tumawag, magpatawad, magbago ng buhay, at nagbigay ng buhay para sa isang bagong tipan, ipinangangaral na ang pagsisisi at ang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng bansa. Luke 24 verse 44 hanggang 48. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking salitang sinabi sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit, na magkagayoy binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Kaya nananalangin tayo, O Diyos, buksan mo ang aking kaisipan na makita ko si Kristo sa lahat ng mga kasulatan. At ano ang paliwanag ni Kristo? Ito ang paliwanag ni Kristo. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkakasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa 3 araw at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Magbuhat sa Jerusalem kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Nung nakaraan, pinag-aralan din natin yan. Idinala sa atin yan sa pangangaral sa umaga na ang layunin ng Diyos sa Israel ay ang Israel ay maging liwanag sa mga hentil. Subalit sila ay hindi nakatupad sa kanilang tungkulin sapagkat sila'y nahulog sa pagkakasala. Subalit sa Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ang tunay na anak ni Abraham, at tunay na anak ni David, siya ang liwanag ng mga hintil, na sa kanyang pangalan ang lahat ng makasalanan ay maaaring lumapit. Kung kaya't kung paano nagsimula ang Matthew chapter 1 verse 21, na darating si Kristo para iligtas ang kanyang bayan mula sa mga kasalanan, nagtapos naman ang Matthew 28 verse 18 to 20 na kanyang sinasabi, humayo kayo. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng bagay na iniuutos ko sa inyo. At ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Iniutos ito ng Panginoong Hesukristo upang maligtas din ang mga anak ng Diyos na hindi kabilang sa pisikal na Israel. John chapter 10, verse 15 hanggang 16, gaya ng pagkakakilala sa akin ng Ama at ng Ama ay pagkakilala ko, ibinigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Si Jesucristo ang mabuting pastol na binabanggit diyan sa verse 11. At mayroon akong ibang tupa. Kaninong tupa? Kay Kristo. Na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa mga tupa. At sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay, alam niya na meron siyang mga tupa na labas sa bayan ng Israel. Kung kaya't sinabi rin niya sa chapter 11, verse 51 hanggang 52 ng John, ito nga'y sinabi niya na ito ay nagplano si Caiaphas, nagplano ang mga saserdote na patayin si Kristo. At kanilang sinabi na imbis na mawasak ang buong bayan nila at dumating ang mga Romano, dapat si Kristo na lang ang mamatay. Kaysa ang buong bayan ang mapahamak dahil magkakaroon ng revolusyon kapag si Jesucristo ang naghari. So ang sabi ng saserdote, dapat si Kristo na lang ang mamatay. So verse 51, ito nga'y sinabi niya na hindi sa kanyang sarili, kundi palibhasa ay dakilang saserdote ng taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa. Yung bansa ng mga Hudyo,
Israelita, pisikal na Hudyo, bansa. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsipagkalat na hindi kasama sa bansa. Kaya't ang plano ng Diyos mula sa unang panahon ay may mga tao na hinirang ng Diyos para sa kanyang sarili na kanyang bayan. At dumating si Jesucristo para iligtas ang kanyang bayan mula sa kasalanan. At ang Israel at ang kasaysayan ng Israel ay unang hakbang lamang sa pagsasakatuparan ng mga layunin ng Diyos. Isaiah 43 verse 9 to 12. Mapisan ang lahat ng mga bansa at magpulong ang mga bayan, sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makakapagpakita sa amin ng mga dating bagay. Dalhin nila ang kanilang mga saksi upang sila'y mapatotohanan o dinggin nila at magsabi katotohanan nga. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ang aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon, liban sa akin ay walang tagapagligtas. Someone will argue. Sabi dyan, wala nang ibang Diyos na bago sa Diyos at pagkatapos sa Diyos. Paano naging Diyos si Kristo? Di hindi tagapagligtas si Kristo. Sapagkat kung tagapagligtas si Kristo, walang ibang tagapagligtas maliban sa Diyos. Wala nang ibang inanyuhan bago ang Diyos at pagkatapos ang Diyos. Sapagkat hindi nauna si Kristo sa Diyos at hindi ginawa si Kristo pagkatapos ng Diyos. Noong una na nandoon ang Diyos, nandoon na rin si Kristo. At habang may Diyos, nandoon din si Kristo. John chapter 1 verse 1, sa pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Verse 14, at nagkatawang tao ang salita at namuhay kasama natin. Puspos ng kaluwalhatian at katotohanan. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, nakagaya ng kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Diyos. Mapalad ang taong pinatawad sa kanyang mga pagsalangsang, na iyong nakilala si Jesucristo na bilang Panginoon at Diyos at iyong tagapagligtas. Mula sa unay siya'y nananawagan. Maraming mga bagay tungkol sa Diyos na hindi natin maintindihan. Pero ano bang sinasabi ni Propeta Isaias? Ang aking pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip. Ang inyong mga daan ay hindi ninyo mga daan. Isa lang ang sinasabi ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin habang ako'y malapit. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ang masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kakaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Bago tayo mag-exhortation, dadaan muna tayo sa isang implikasyon ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Nakikita natin kung gaano kadakila ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo sa kanyang bayan. Sa makatuwid, tiyak na may ililigtas si Hesukristo bago pa siya ipanganak bilang tao. Tiyak na may pag-aalayan siya ng buhay. Sinasabi pa lamang ng anghel na si Hesukristo ay magiging tagapagligtas,
At nung nakita natin ang lahat ng mga talata, alam natin na ang bayan na tinutukoy dyan ay hindi lang Israel. Sapagkat ang layunin ng Ebanghelyo ay maging ang mga anak ng Diyos na nasa malayo ay mailapit din sa pamamagitan ni Kristo. Sa makatuwid ang ating Panginoong Jesucristo may pinag-alayan ng buhay. Paano ito ipinaliwanag ni Apostol Pablo? Sa Efeso chapter 1, verse 3 hanggang 7, ay meron tayong 5 implikasyon. Basahin natin sa Ephesians 1, 3 hanggang 7. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ang bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalakitan kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak, sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya, na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal, na sa Kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan, sa pamamagitan ng Kanyang dugo, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. 5 implikasyon tungkol sa pagliligtas. Una, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay nagdudulot ng kapatawaran ng mga kasalanan. Verse 7. Pangalawang implikasyon, ang kaligtasan ay dahil sa kayamanan ng biyaya ng Diyos. Ayon sa Kanyang minagaling, sa makatuwid, hindi ito ayon sa gawa ng tao, ni hindi ito ayon sa layunin ng tao, at hindi ito ayon sa plano ng tao, sapagkat ang kaligtasan ay dahil sa kayamanan ng biyaya ng Diyos, na ibinigay sa atin na masagana kay Kristo na minamahal niyang anak. Verse 6 and verse 7. Pangatlong implikasyon, ang kaligtasang ito ay ang pagkapili niya sa atin sa kabanalan at pagtatalaga sa atin na maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi ng talata ay bago palalangin ang sanlibutan. Yun ang tinutukoy ni Juan na may mga anak ng Diyos na nasa malayo, sapagkat nung una pa lang, may mga hintil na hinirang ng Diyos sa kaligtasan, at sa kanila ibinigay ni Jesucristo ang Kanyang buhay, na sinasabi sa verse 7 na sa Kanya ay meron tayong katubusan sa ating mga kasalanan, ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Verse 4 and verse 5. Ang kaligtasang ito ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang kaligtasang ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Pangatlo, ang kaligtasang ito ay pagkapili niya sa mga tao na maging mga anak ng Diyos. Pang-apat na implikasyon, ang kaligtasang ito ay dahilan ng lahat ng mga espiritual na pagpapala ng ating Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Verse 3. Kung kaya't naintindihan natin na maraming pagpapala ang Diyos sa tao na hindi niya mararanasan maliban na siya ay makatikim muna ng kapatawaran ng mga kasalanan. At yung kapatawaran na yan ay dahil plinano ng Diyos yan bago palalangin ang sanlibutan, ang mga espiritual na pagpapala upang tayo ay maging banal at lumakad tayong karapat-dapat sa Kanya, sapagkat ang lahat ng iyan ay biyaya lamang ng Diyos. Verse 3. Ang kaligtasang ito ay malulubos. Ibinigay sa atin, subalit may kalubusan pa sa dulo, hanggang sa katapusan. Pero iingatan sa pamamagitan ng tatak at patotoo ng banal na Espiritu hanggang sa katapusan. Verse 8 hanggang verse 40 ng Ephesians 1. Kung ididiretso natin,
ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin, sa buong karunungan at katalinuhan, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban, ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa sa ibabaw ng lupa, sa Kanya sinasabi ko, tayo rin naman, na sa Kanya ay ginawang mana, na itinalaga niya tayo nung una pa, ayon sa pasya niyang gumagawa ng lahat ng mga bagay, ayon sa pasya ng Kanyang kalooban, upang tayo'y maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo. Nasa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman mula nang kayo'y nagsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo, na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Sa madaling salita, ganito yan. Paano mo masisigurado na talagang pag dumating si Kristo, kasali ka? Sapagkat meron kang banal na Espiritu ngayon. Kaya nga, sino mang hindi pinangungunahan ng banal na Espiritu, hindi anak ng Diyos. Binanggit ko lang yung kabaliktaran ng Romans 8:14. But as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Yan ang 5 implikasyon ng pagliligtas na Jesucristo sa Kanyang bayan. Ang katotohanan patungkol sa walang ibang makakapaglinis sa kasamaan ng tao maliban sa dugo ni Kristo. Ang katotohanan na ang kaligtasan pinaplano ng Diyos, hindi pinaplano ng tao. Na ang kaligtasan ay tiyak, na hindi tayo niligtas ng Diyos para maligtas lang at maging bahagi ng anumang denominasyon. Iniligtas tayo ng Diyos para mamuhay ng banal at para mamuhay na maging anak ng Diyos. Ang buhay natin ngayon kay Kristo ay katunayan ng plano ng Diyos bago palalangin ng sanlibutan. At walang plenano ang Diyos na masama kahit kailan. Lahat ng yan ay nauuwi sa kabutihan sapagkat tayo ay mga lalang ng Diyos kay Kristo Jesus sa mga mabubuting gawa na Kanyang plenano na ating lakaran buhat pa na magsimula ang sanlibutan. Kaya nga sa biyaya kayo'y naligtas at sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil sa pagkahirang ng Diyos sa atin, meron tayong mga pagpapalang aasahan sa Panginoon. Hanggang sa katapusan, sa kahit gaano kasama ang sanlibutang ito, ang anak ng Diyos ay magtatagumpay at lalaban, sapagkat merong tatak ng banal na Espiritu ang mga tinubos ni Kristo mula sa kanilang mga kasalanan. Hindi tamang kaisipan at hindi tamang doktrina na dahil si Jesucristo ay nagpapatawad ng kasalanan, ay magpatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat ang lahat ng pinatawad ay itinalaga niya sa bagong buhay. Lahat ng pinatawad ay binigyan niya ng banal na Espiritu upang makapamuhay sa isang bagong buhay hanggang sa katapusan. So dahil sa pinag-usapan natin ngayon ng maraming bagay at nabanggit natin ang doktrina ng biyaya ng Diyos, dito tayo magbibigay ng aplikasyon. Hindi ako nangaral ng ebanghelyo o pambigyan kayo ng mga pangunahing aral. Maliban kung meron sa atin dito ang tinatawag ng Diyos sa pagsisisi at pananampalataya, ay lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo. Gayunpaman, para sa mga tupa ng Diyos, ano ang pakinabang natin sa doktrinang ito? 2 Timothy chapter 1,
verse 6 hanggang 14. 2 Timothy chapter 1, verse 6 hanggang 14. Dahil dito'y pinapaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan o kaduwagan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo ng ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo, ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Na siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan o bago palalangin ng sanlibutan. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo, na sa bagay na ito ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro, dahil dito'y nagtitiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya ay makakapag-ingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na naririnig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas at pagtawag sa isang banal na pagtawag, hindi ayon sa gawa ng tao, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya mula pa ng bago itatag ang sanlibutan, sa pamagitan ng pagpapakita, pag-aalis ng kamatayan, at pagpapahayag ng buhay na walang hanggan ng ating tagapagligtas na ating Panginoong Hesukristo. Dahil dyan, meron tayong 3 exhortation ngayong umaga. Una, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng kaligtasan ito. Napakadakila ng Ebanghelyo, na hindi ito gawa ng isang ordinaryong tao. Isa pa sa nagdagdag sa kadakilaan ng Ebanghelyo, isipin mo, ang Diyos ay nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoong Hesukristo. At ang kahirapan ng mga lingkod ng Panginoong Hesukristo, kundi imbis na mahiya ka, bumahagi ka. Ikahihiya mo ang Ebanghelyo ni Kristo pag hindi ka bumabahagi. Ang gamot sa hiya, bumahagi ka. At sabi, ako'y bumabahagi sapagkat ako'y nag-iikapo. Ako'y nagkakaloob, ako'y bumabahagi. Hindi. Bumahagi ka sa pamamagitan ng pagtitiis. Kung hindi ka magtitiis alang-alang kay Kristo, ikinahihiya mo si Kristo at ang kanyang Ebanghelyo. Nakatagpo tayo ng pananampalataya na hindi pera-pera lang. Hindi ibig sabihin nag-o-offering ka, bumabahagi ka. Kung namumuhay ka sa kalayawan sa sanlibutan, habang ang iglesia ay nagpapatotoo kay Kristo, hindi ka bumabahagi kay Kristo at ikinahihiya mo si Kristo. Kung nagtiis si Kristo na ating Panginoon, dapat tayo magtiis lahat. At hindi dapat natin sinusunod ng mga kalooban natin at tinatakasan nyo ang ministeryo at ang gawain ng Diyos. At akala nyo nagbigay kayo ng pera, nakabahagi na kayo. Huwag niyong isipin yan. Sinasabi ng apostol
Napakadakila ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng banal na pagkatawag sa atin. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo ng Panginoong Hesukristo ni ang kahirapan ng mga lingkod ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung nakita mo na ang nangangaral sa iyo ay mahirap at hindi mo kang pera at hindi nagpapayaman, yan ang kayamanan natin sa ministeryo. Bakit? Pwede ko sabihin sa inyo, huwag niyong ikahiya yung pagiging mahirap ko. O baka gusto niyo naman, ay magkaroon tayo rito ng mga pastor na pagkakaperahan kayo. Hindi ganon ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Hindi sinabi ni Apostol Pablo, kita mo ang buhay ko, Timoteo. Napakarangyan ang buhay ko. Sumunod ka kay Kristo, magiging kagaya ka ng aking kalagayan ngayon. Hindi ganon ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Tinuruan kayo ng mga pastor nyo na ganyan magsalita na mamuhay sa kalayawan kagaya nila. Ang kala nyo sa ministeryo, pera-pera? No. Ang pakikibahagi kay Kristo ay pagtitiis ng kahirapan alang-alang kay Kristo. Kabatsa rin na nagsabi sa verse 12, kung ididiretso mo sa verse 12, dahil dito ay nagtitiis din ako ng mga bagay na ito. Gayunman hindi ako nahihiya. Kung ikaw ay nahihiya para sa Ebanghelyo, ako hindi ako nahihiya. Mas titiisin ko na wala akong pera kaysa lalabas ako sa malinaw na doktrina ni Kristo. Bakit? Sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan. Verse 12. At lubos akong naniniwalang siya'y makakapag-ingat ng aking pinagkakatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Saan ang gagaling ang iyong kahihiyan sa Ebanghelyo? Bakit mo ikinahihiya ang Ebanghelyo? Hindi mo siya lubos na kilala. Hindi ka lubos na nagtitiwala sa Kanya. Akala mo pag hindi ka naggumalaw, mamamatay ka na. Samantalang may panawagan sa iyo ang Diyos na hindi mo sinusunod at hindi mo ginagawa. Maaring makapal ang mukha mo mag-witness. Pero pag naghihirap ang iglesia, nawawala ka na. Kaya napakadali nating madaya sa mga nangangaral na nakakotse pero dinudugasan kayo. Sapagkat hindi nyo lubos na nakikilala ang Panginoon na tagapagligtas natin. Ang ating Panginoon ay naparito. Hindi niya kinahiya ang ating pagiging makasalanan. Namatay siya sa krus na nakahubad para sa atin. Hindi niya tayo ikinahiya. At sa pagharap natin sa Diyos, sana'y hindi tayo ikahihiya ni Kristo. Kanyang sasabihin, eto mga anak mo na ibinigay mo sa akin. At muli kanyang sasabihin, ito ang bayan na ibinigay sa akin ng Diyos. Pangalawa, pagningasin ang kaloob ng Diyos sa iyo. Bawat isang Kristiyano ay binigyan ng spiritual na kaloob. Nandiyan yan sa verse 6 hanggang verse 7. Pagningasin ang spiritual na kaloob ng Diyos sa iyo. Bakit hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan? Imbis na mamuhay tayo sa kaduwagan, gamitin natin ang mga kakayanan na ibinigay sa atin ng Diyos.
Binigyan niya tayo ng kapangyarihan at espiritu ng pag-ibig at kahusayan. Ang tamang paggamit ng mga talento, ang tamang paggamit ng lahat ng mga skill para kay Kristo, ay gamitin mo yan sa kapangyarihan ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos at sa kahusayan na galing sa Diyos. Sa madaling salita, sinasabi sa Romans 12:11, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maningas sa espiritu. Nakita mo yon? You see the connection. Pagningasin ang kaloob sa iyo ng Diyos, sapagkat hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Ang espiritu na ibinigay sa iyo ng Diyos ay dapat laging nag-aapoy. Sa madaling salita, kapag ikaw ay naging tamad magsumikap, ang lahat ng kaloob na binigay sa iyo ng Diyos, matutulog. Dati marunong ka magturo, hindi ka nagtuturo kasi masyado kang pabebe sa ministry. Nakikita mo ang pangangailangan, kailangan ka pasabihan. Hindi tayo lumalaki ng paurong. At sasabihin mo ngayon, di ka na epektibo, kasalanan mo yan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, pagningasin ang kaloob sa iyo ng Diyos. Pasuko-suko ka pa. Ngayon pati suka mo kinakain mo na. Babalik na si Kristo. Yung kapangyarihan na ibinigay niya sa atin, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yung kahusayan na ibinigay niya sa atin, gamitin natin. Pangatlo, ingatan ang mga salitang magagaling na natutunan natin sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pamagitan ng patuloy na pagtitiwala at pagmamahal na nasa Panginoong Hesukristo. Verse 13 hanggang verse 14. Nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Linggo-linggo. Matapos, sasabihin natin, magaling ang salita ng Diyos. Naunawaan ko. Naintindihan ko at naramdaman ko ang apoy sa aking puso, kaya lang, iniingatan mo ba ang magagaling na salita na tutunan mo sa pakikinig? Paano mo iniingatan ang salita ng Diyos sa iyong puso? Anong sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Sa pamagitan ng pananampalataya at pagmamahal. Hindi basta pagsunod Hindi basta paggawa. O hindi kaya magiging kagaya tayo ng mga pakitang tao na maraming gumagawa at sumusunod sa salita ng Diyos pero hindi nananampalataya. At hindi nagmamahal sa Panginoon. Ingatan mo ang salita ng Diyos na ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa Kanya at pagtitiwala sa Kanya. Tandaan mo sa oras na hindi ka magtiwala sa Diyos, hindi siya ang bumitaw sa iyo. Ikaw ang bumitaw sa Kanya. Ikaw ang hindi naniwala sa Kanyang salita. Hindi ang salita niya ang hindi matapat. Sa oras na hindi ka nagtiwala sa Diyos, ikaw ang hindi naging matapat sa Diyos. Sapagkat iniingatan natin ang Kanyang mga salita na narinig natin sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. Sa oras na ipagpalit mo si Kristo sa kasalanan, ikaw ang sumira ng buhay mo at hindi si Kristo. Sapagkat yung salitang napakinggan mo ay iingatan mo sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa Kanya. Hindi mo siya gugustuhin masaktan. Hindi mo siya gugustuhin na lagi kang hingi ng tawad sa tagapagligtas mo at mamaya titisurin mo na naman siya. Hindi na tayo mga bata sa pananampalataya na paulit-ulit ang buhay natin, na hingi tayo ng pasensya na wala tayong binabago. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Isipin mo rin ang Panginoon. At yan ang sinasabi ng banal na kasulatan na inyong pagdilidilihin siya. Na siyang nagtaglay ng mga sakit ng mga makasalanan sa kanyang sarili. Baka nanghihimagod ang ating pag-iisip.
Ang mga ito ay posible sapagkat ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. Kaya sinabi diyan, yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo, ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Huwag ikahiya ang patutuo ni Kristo. Mag-ebanghelyo. Makibahagi sa kahirapan para sa ebanghelyo. Pangalawa, pagningasin ang kaloob ng Diyos sa iyo. Habang tumatagal tayo sa ministry, dapat nagkakaroon tayo ng skill sa paglilingkod sa Diyos. Pangatlo, ingatan ang mga salitang magagaling na natutunan natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nangaral tayo patungkol sa ginawa ni Kristo sa kapatawaran ng mga kasalanan. Nangaral tayo patungkol sa implikasyon na ito, na ang layunin ng Diyos na ito ay para sa bumuo ng kanyang sariling bayan. At salamat sa Panginoon tayo ay kinahabagan niya. At itinuro sa ating ito na alam mo ang aral na ito, ilang beses na natin ito narinig, binigyan tayo ng exhortation ngayon na huwag natin ikahiya ang ebanghelyo ni Kristo. Makibahagi tayo sa pagtitiis alang-alang dito. Ingatan natin ang lahat ng mga salita ng Panginoon sa atin. So katapos-tapusan mga kapatid, kung si Kristo ang hari at ang layunin niya ay iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan, ang tanong ngayon, bahagi ba talaga tayo sa bayan ng Diyos? Hindi sapat na narinig mo ang kanyang pangalan. O minsan napunta ka sa simbahan, o minsan naging baptist ka pa. Ang iba ay nagsabi, nanalangin ako minsan, nag-sinner's prayer ako, nagtaas ako ng kamay, lumapit ako sa altar. Hindi. Ang tanong ay ito, siya ba ang tunay na hari ng iyong puso? Hindi siya basta nagpo-pronounce ng kapatawaran, tanda mo, nagbabago siya ng buhay. Nung ikaw ba'y sumampalataya kay Kristo, nakita mo ba ang pagbabago na gawa sa iyo ng banal na Espiritu? Naranasan ko yan. Nakita ko yan ng ilang beses sa ministeryong ito. Yan ang pinakadakilang himala na gusto kong makita paulit-ulit na ang isang makasalanan ay tumalikod sa kasalanan at maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Ang mga anghel sa langit ay hindi magkamayaw sa kanilang kaligayahan sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi may nagpahayag ng pananampalataya? Kasi may nagtaas ng kamay? Hindi. Kundi dahil may isang makasalanan na nagsisi. Sa kasamaan ng sanlibutan ito, mukhang medyo tahimik ang langit. Binibilang natin nagtataas ng kamay, pero hindi natin binibilang ilan bang nagbago ng buhay. At ang pagbabago ng buhay na yan ay ginagawa ng banal na Espiritu sapagkat si Jesucristo ay namatay para sa kasalanan at siya'y muling nabuhay. Hindi ko alam kung paano gumagawa ang banal na Espiritu. Umiihip ang hangin kung saan niya ibig. Pero makikita mo ang resulta nito. Parang lindol na hindi mo alam kailan darating. Pero pag natapos ang lindol, makikita mo ang pagkawasak. Kung ang kapangyarihan ng Diyos ay may kakayanang magwasak, huwag mong sabihin sa akin na ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas ay hindi mo makikita ang resulta nito. Hindi ko alam kung saan iihip ang banal na Espiritu. Ipangaral natin ang Ebanghelyo para sa lahat at bantayan mo ang mga buhay na nabubuo sa pananampalataya kay Kristo. Siya ba ang tunay na hari ng iyong puso? Sapagkat kung hindi pa siya ang hari, ikaw pa rin ay nasa ilalim ng paghahari ng kasalanan. At walang alipin ng kasalanan ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Wala makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Sundin natin si Kristo
Suwayin natin ang kasalanan. Suwayin natin si Satanas. Suwayin natin ang sanlibutan. Walang kompromiso sa pananampalataya. Ang kumukompromiso ay hindi nananampalataya. Napakasimple lang ng talata. Pero kailangan pang palalimin para yung mga ayaw nating mapakinggan, wag natin marinig. Mga kapatid, simple lang. Sabi ni Pablo, sapagkat hindi na ang kasalanan naghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng batas, kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang sino mang nasa paghahari ng biyaya ni Kristo, malaya sa kasalanan. Ito ang mabuting balita. Ang hari mismo ang bumaba mula sa langit upang hanapin ang mga nawawala. Maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang walang kasalanan ay naging katulad ng makasalanan. Ang hindi nagkakasala, nagmukhang makasalanan sa krus. Para tayong mga makasalanan ay bigyan niya ng kalayaan at maituring na matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi ako nangaral ngayong umaga ng sinless perfection. Ay pinangaral ko ngayon ay pagsisisi at pananampalataya. Kaya ang paanyaya ng hari ay malinaw, magsisi tayo at mabuhay sa pagsisisi na yan. Sumampalataya tayo at mabuhay sa pananampalataya na yan. Isuko ang iyong mga kasalanan kay Kristo. Kung tayo susunod kay Kristo, dapat alam mo na hindi na ikaw ang nagsusunod sa buhay mo. Sapagkat paano naging ebanghelyo ang ebanghelyo kung nakilala mo si Kristo, pero hindi ka nakalaya sa sarili mo, at hindi ka nakalaya sa sanlibutan, at hindi ka nakalaya kay Satanas. Ipanalangin natin ang mga inaakay nating kaluluwa na sila'y palayain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang pagsisisi ay hindi pinakikiusap ng Diyos. Iniuutos niya. Sinabi niya, ngayon ay pinag-uutos ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Ilang beses mo nang narinig ang ebanghelyo? Baka ilang beses na rin tayong tinatawag ng Diyos sa tunay na pagsisisi at sa tunay na pananampalataya. Baka ilang beses mo na rin pinagpaliban. Huwag mo ipagpaliban. Ang pangaral ng ebanghelyo, importante sa labas ng iglesia, lalong higit sa loob ng iglesia. Sapagkat hindi naaasa ang Diyos na sa labas ng katawan ni Kristo, makakita siya ng mga tao doon na sakdal. Ang inaantay niya, nahaharap sa kanya, nakatanggap-tanggap, ay yung iglesia na kanyang iniligtas. Ang pinto ng kaharian ng Diyos ay bukas pa. Darating ang araw, isasara na ito ng Panginoon magpakinanman. Pasama ng pasama itong lugar natin. Kulang na ang mga mangangaral. Subalit habang tumitindi ang panahon, tumitindi rin ang panawagan sa pagsisisi at pananampalataya. Lumapit tayo habang may panahon pa. Baka kaya ka hindi ka makapaglingkod sa Diyos ng tunay sapagkat hindi ligtas ng tunay. Hindi mo mapagtiwalaan si Kristo sapagkat ang iyong sarili ay buhay na buhay pa sa harapan ng Diyos. Wala ko ibang panawagan maliban sa panawagang ito. Wala nang ibang magdadala ng tao sa impyerno maliban sa pagmamaang-maangan at sa kayabangan niya at sa pagtitiwala sa sarili at sa kanyang karanasan. Mag-usap tayo sa resulta. Mag-usap tayo sa pagliligtas, mag-usap tayo sa bunga na ginagawa ng Diyos. Simple lang ang gagawin ng tao, magsisi. Manampalataya. Sumuko. Wala akong pakialam kung sino nag-witness sa'yo. At wala akong pakialam kung gaano ka nakatagal tumanggap. At kung anong track record mo sa ministry, baka hindi pa si Kristo ang buhay mo. Baka hindi ang banal na espiritu ang nangunguna sa iyo.
Ayan ang paulit-ulit na sinasabi sa Ebanghelyo. Sinasabi ko ito sapagkat ganyan din ako dati. Kaya kong sabihin ang mga bagay na ito na kagaya ng ganito, pero wala akong kaligtasan sapagkat namumuhay ako sa kasalanan. Subalit mabiyaya ang Diyos, kaya ganito ako mangaral ng Ebanghelyo sapagkat si Jesucristo ay buhay. At siya'y nagsisi. Ang siyang nagsisi at lumapit kay Kristo ay may kapatawaran at bagong buhay. Sapagkat si Jesucristo ay mabiyaya sa nagsisisi. At sa araw na iyon, pagbalik ni Kristo, wala ng luha, wala ng takot, higit sa lahat, wala ng kasalanan. Purihin ng Diyos. Mahirap maging masaya sa mga bagay na hindi mo nakikita at hindi mo nalalasahan. Subalit, ang kapanganakang espiritual na buhat sa banal na Espiritu nagdidilat sa ating mata na makita natin ang realidad ni Kristo sa buhay natin. At sa araw na iyon, wala ng pagluha, wala ng takot. Sa bagong langit at bagong lupa, kasama ng hari magpakailanman. Umaasa ako na kayo yung mga kapatid ko sa Panginoon. At yun ang minsan masakit. Umaasa ako, Panginoon, na kapatid ko kayo sa Panginoon, pero hindi ko kayo lahat nakikita na naglilingkod sa Panginoon. Paano ko kayo naging mga kapatid? Gayon pa man, wala tayong magagawa pare-parehas. Lumapit tayo kay Kristo. Manalangin tayo sama-sama. Sinasabi ko lang yan, bilang pastor ng iglesia at napalalahanan tayo. Kailangan tayong gumising sa katotohanan na ang pagiging Kristiyano ay hindi Kristyanuhan. Lumalaban tayo sa masamang sistema ng sanlibutan ito. Madalas ko naririnig sa mga kapatid natin, aanin mong marami kung walang kaligtasan. Paano mo na lamang ligtas? Paano mo na lamang ligtas? Sapagkat nakita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga mga kapatid, lumapit tayo sa hari. Wala ko ibang pangangaral maliban sa pagsisisi at pananampalataya. Siya lamang ang lahi, ang hari na nagligtas. Kung kayo'y mga anak ng Diyos, iingatan niya tayo at itutuwid niya tayo. At hanggang sa kanyang pagbabalik, makakasama natin siya magpakailanman. Yan ang kaligtasan. Manalangin tayo. O Diyos, ang ipinangangaral ng mga apostoles ay Kristong nagpapatawad. Kristong nagliligtas. Kristong nagbabago ng buhay. Kung sa marami si Kristo tao lamang, sapagkat sila ang nagsikap para maligtas sila. Akala nila sapagkat sila ay may ginawa, ay mapanghahawakan nila ang kanilang mga gawa. Sapagkat si Jesucristo ay tao lang para sa marami. Subalit pinakilala mo sa amin sa magkasunod na pangangaral na si Jesucristo ay Diyos. Kung kaya't ang mga salita ng Diyos ay naihahatid niya sa amin ng maliwanag. Ang tunay na interpretasyon ng lumang tipan, ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas ay kayang gawin ni Kristo. Gayunpaman siya ay pinanganak bilang tao ayon sa mga kasulatan patungkol sa Mesiyas, upang yung pagsunod na hindi namin nasunod ay masunod niya. At ang katuwiran niya bilang tao ay maibilang sa amin ng mga taong makasalanan. Sa kahangalan nito sa sanlibutan, paano kami maliligtas sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo? Paano kami mababago sa pananampalataya lamang?
Yun ang sinabi mo. At pinaliwanag mo to sa amin sa ibang bahagi ng kasulatan. Pero hanggang ngayon, hindi talaga namin lubos maintindihan kung paano mo to ginagawa. Tinuruan mo kaming manampalataya sa iyo. Mula sa paglaban sa iyo, tungo sa pagsunod sa iyo, tungo sa kataasan sa iyo, hanggang sa pagpapakumbaba sa iyo. Nakita ka na lamang namin at narinig namin ang iyong boses. Narinig namin ang iyong salita. Nagsisi kami at sumampalataya at nakaranas kami ng kapayapaan sa iyo. At simula nun, hindi na namin kayang mabuhay na hindi nagdadasal at hindi na namin kayang mabuhay na hindi naglilingkod sa iyo. Hindi na namin kaya na makasurvive sa isang maghapon na puro kamunduhan ang hinaharap namin. Sapagkat ninanasa namin ang iyong salita. Ninanasa namin ang pakikipag-fellowship sa mga kapatid. Ninanasa namin ang init ng pag-ibig sa iglesia. Ninanasa namin na magsalita tungkol kay Kristo. Dati rin akong Kristiyano. Pero hindi ganito ang aking naranasan sa iyo. At ito ay katotohanan na si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan. At napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Subalit, iniligtas mo ako. Tulungan mo mga anak mo ngayong umaga na magbalik tanaw sa iyong pagliligtas sa kanila. Na iyong ipanumbalik ang kasiyahan ng iyong pagliligtas. Likhaan mo kami ngayon ng bagong puso at bagong isip. Gawin mo kaming maningas sa mga kaloob na ibinigay mo sa amin. Akala namin kami ang nagkakaloob sa iyo. Sapagkat marami kang kaloob sa amin na hindi namin ginagamit. Akala namin pag wala na kaming mai-offering, hindi na kami makabahagi sa gawain. Pero sa totoo, ang dami namin pwedeng ibahagi na kakayahan na hindi namin pinagniningas. O Diyos, ibalik mo ang linaw sa aming mata, pangunawa sa aming isip. Minsan, akala namin na paglilingkuran ka namin kasi may pera kami at nakakalimutan namin na sa tuwing pera ang tingin namin sa iyo, kami pa lang nagmumukhang pera. Patawarin mo kami. Napakaraming kasamaan sa sanlibutan na pinanonood namin. Na hindi kami naaawa sa mga tao. Na napakaraming dilubyo ang naririnig namin araw-araw. Na alam namin ito'y mga tanda na babalik na si Kristo, pero hindi kami nagiging mainit sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya, O Diyos, si Jesucristo ay naparito para magligtas ng makasalanan. Gamitin mo kami. Gamitin mo kami. Ang mga matatanda sa iglesia ay patatagin mo. Nagbabagsakan ang maraming nagpapakilalang Kristiyano sa sanlibutan. Pero ingatan mo kami, Panginoon Diyos. At nawa ang iyong kagandahan ay mahayag sa amin. Alalahanin mo, Panginoon Diyos,
na ikaw ang humanap sa amin. Kaya ka namin nakita sapagkat hinanap mo kami. Ngayong natagpuan mo kami, Panginoon, huwag mong alisin ang mukha mo sa amin. Tignan mo ang aming mga kahirapan. Tignan mo ang aming mga kakulangan. Tignan mo yung mga gusto naming ipaglingkod na kami po ay bumabagsak sa aming mga kawalan ng kakayanan. Muli, Panginoon, kung noong kami mga makasalanan pa, hinanap mo kami. Ano pa ngayon na kami natagpuan mo na, iparanas mo sa amin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Tulungan mo kami. Maingatan namin ang mga salitang ito sa pananampalataya at pag-ibig at sa pag-asa sa banal na Espiritu. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.